Kasi po, dito po sa amin sa Bicol, marami rin po sa inyong nakikinig po. Kaya lang po ang, minsan nga, kahit ako hindi naman po ako talaga nito kay miyembro, pero lagi po ako sa inyong nakikinig. Para rin nasasaktan ako pag binabatikos na po kayo eh. Kayso kayo raw, nagmumura. Kayso kayo, tinatarantado, demonyo, nagmumura daw kayo. Sa baka naman sa ako pinag-request medyo gangganan yung pangangar. Kasi ang paniniwala ko kasi sa mga unbeliever kasi medyo di nakakaksap yung paliwanag nyo. Kaya sila nagre-react sa inyo. Halos lahat po ng reliyon eh. Yung asawa ko sa dating daan, kamiyembro nyo. Kapag nababalitaan nila na ang asawa mo sa ako sa dating, ay, gumaganon sila. Sa ako, ano diferensya nun? Nagagalit sila ng mga sa dating dahil asawa ko. Hindi naman po natin kapatid maaalis yun. Talaga pong yung sa Diyos, hindi natatanggap ng lahat ng tao yun. Hindi dahil sa ako'y nagmumura, hindi po ako nagmumura. Baka ho hindi lang marunong ng lingwahe yung mga nakakausap nyo. Yun ho kasing katarantaduhan, hindi mura yun eh. Yung katarantaduhan, it's an act being done by a person na natataranta. Galing po sa salitang Kastilang tarantar. Pagka nawala na sa sarili, nataranta na, anong tawag mo? Ay nagmumura ka ba nun? Sinasabi mo lang yung kalagayan niya na siya natataranta. Tingnan natin sa UP Dictionary ng Wikang Pilipino. Isa sa pinakakatiwa-tiwalang diksyonaryo sa ating wika. Tarantado. Ano sa ibig sabihin niya, kapatid na Espanyol? Espanyol. Atarantado. Anong kahulugan? Taong walang prinsipyo o pag-aatubiling moral. Pagmumura ba yan? Dinidefine niya yung isang taong walang prinsipyo, atarantado yon sa Kastila. Tanungin niyo mga Kastila, Loy, kung yung tarantado mura. Hindi lang tayo gusto lang nila kasi pintasan ako dahil di sila makakatutol sa sinasabi ko. Alam niyo, nag-aral kasi ko ng totoo. Ang pinag-aralan ko sa buhay ko, magsalita ng totoo. Masaktan ka, matuwa ka, yung totoo sasabihin ko. Sinasabi ko lang, kung isang tao'y gago, gago talaga. Ano itatawag mo sa gago? Meron ba kayong alam na synonym sa gago? Pag ang gagamitin ko, Diksionaryong Pilipino ng UP, mas masama lalabas. Yung gago, mahina nga lang po yun eh. Kumbaga light yun eh. Tingnan natin ang synonym ng gago. Gaga. Espanyol, babae na mahina ang ulo o walang talino. Tanyo, Espanyol yung gaga eh. Espanyol yan, di naman Tagalog yan eh. Parang tonto. Di ba? O ano ngayon, sabi, ano kahulugan yan? Gago kung lalaki. Ano synonym? Ang synonyms po niya, angab, bede, jerk, kakak, nga, ngaol, pitla, tanginod. Ba't yun ang gagamitin ko? Hindi ko naman alam yung iba. Mas magandang gamitin ko yung gago. Di ba? Pagmumura ba yun? Pagpapakita lang yun ng isang kondisyon ng tao. Yung palang gago, lalaki. Pag babae, gaga. Ano yun? Sa Espanyol, ang kahulugan ng gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Tanyo. Eto, ano ang tawag nyo sa pastor na ang miyembro pinaghahapunan sa umaga? Hindi kayo may sabi niyan, hindi ako. Ano ang tawag nyo sa mga ngaral na yung binabasa sa Biblia, iniiba? Gago yun. Bibigyan ko kayong halimbawa. 26 nga ng Mateo, kapatid namin. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat. At ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Nung nagsasantase na si Kristo at mga apostol, kumuha siya ng kopa. Binigay sa mga apostol. Inom kayo lahat diyan. Ano naman ang ginawa ng pare? Kumuha siya ng kopa. Ako lang ang iinom, di kayo kasali diyan. Ano ang tawag nyo? Ano ang tawag nyo sa mga ngaral, harap-harapan,
yan, may Biblia naman, mababasa mo, ginagago ka. Ano ang tawag mo ron? Gago yun! Papalitan nyo, tawag? Nang gagago eh. Ang liwanag sa Biblia, pinapainom lahat. Tapos siya lang ang iinom, ikaw hindi ka papainumin. Oh, ginagago ka o hindi? May Biblia, ginagago ka eh. Lalo na kung walang Biblia, di ka gaguhin. Naman kayo. Tapos sasabihin nyo, nagmumura ako. Hindi lang kayo sanay makinig sa mga ngaral na nagsasabi ng totoo. Nasanay na binobola ng mga pastor nila. Salamat po, kapatid. Salamat. Salamat po. Salamat.